salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y nagkatipon-tipon para po magpasalamat at magpuri po sa Panginoon. Sino po dito, habang nag-worship ka kanina, ang sarap sa pakiramdam, no? Ang gaang sa pakiramdam habang umaawit ka. No? Ang sarap talagang awitan ng Diyos. Tama? No? Habang umaawit tayo, naniniwala. Yan, praise. Yan. Habang kumakanta po tayo, may ginagawa po ang Diyos po sa atin. Amen po ba doon? No? Kanina habang nag-worship tayo, sabi lang ng Lord sa akin ka lang tumingin, papurihan mo. Kasi po, na-remind daw kanina habang papunta na kami rito, nagsaksa kasi ako ng cellphone sa extension. So, I expect na bago ko umalis, ay may charge na po yun, no? So, nangyari, nung paalis na kami, paghugot ko, walang karga. Yung pala yung extension, hindi rin naman pala nakasaksak sa pinaka-source. Kaya mali po kanina, no? At na-remind ako ni Lord na kanina habang nag-worship tayo po, pwede pala yun, naka-plug in ka sa music, pero yung puso mo hindi naka-tune in sa Panginoon. Diba? Kasi po ako naniniwala ko yung inaawit natin kanina, yung kanta rito, ina-usher lang tayo patungo po sa Panginoon para po sumamba po sa Kanya. Tama po ba doon? No? Pero kapag wala talagang source, kahit naka-plug in ka sa music, hindi ka rin marirecharge. Diba? Dapat pagka talaga pumunta ka sa church, wala kang ibang pakay kundi si Lord. Amen? No? Wala kang ibang pakay. Sino po dito naniniwala ka na may magandang gagawin ng Panginoon sa umaga pong ito? Okay, pakisabi nga sa katabi mo, may gagawin si Lord sa'yo. Okay. Now, may tanong lang po ako sa inyo. Sino po dito nanonood ng balita? Okay. No. Whether yan ay sa television, sa cellphone, sa iPad, sa laptop, saan pa ba? Sa washing machine, no? Hindi. Kahit saan pa. Sino po dito nanonood? No? Ano po ang napansin nyo sa mga balita? Grabe na. Grabe, di ba? No? Parang sobrang lala na, sobrang bigat na ng mga nangyayari. Mula nung pumasok ang taon, kung mapapansin po ninyo, sunod-sunod na ang mga nakakalungkot na insidente, heartbreaking news, nakakadurog ng puso. Amin po ba? No, nandyan yung pangyayari po sa Esitex sa Toll Plaza, no, yung month of May lang, na merong isang sasakyan na sandwich po sila, and guess what? Namatay po yung pamilya na naroon, 10 ang namatay, at 4 po doon ay mga bata. At lumipas lang ang ilang araw, kung nabalitaan nyo rin, di ba, yung sa insidente sa Naiya, okay, yan po yun, no, yung 10 tao po ang namatay sa Esitex po, sa collision po doon, sa collision ng mga sasakyan, nagkaroon ng banggaan at na-sandwich po itong van na to, na namatay ang 10 katao at 4 po dyan ay bata. Sumunod naman yung insidente po sa Naiya, di ba po, inararo ng SUV ang mga tao at meron pong namatay na 2, isang bata rin at isang matanda. No? Nakakalungkot, nakakadurog talaga ng puso at hindi pa dyan natapos, sunod-sunod po yan eh. No? Lumipas lang ng megit 1 linggo, nabalitaan din natin na merong isang nanay, sinunog niya ang kanyang 3 anak, may problema sa asawa, no? Talagang na-depress na siya, nagkaroon na talaga siya ng yung bang, hindi lang oppression, no? Kundi sobrang dumilim na ang kanyang paningin at nakagawa na po siya ng hindi maganda. No? At nakakalungkot po kasi mga bata pa po yan eh. Tama? And ito pa matindi, recently lang, noong June 12, alam niyo po ba yung talagang news, no? Front page po ito sa balita kung saan yung, ano po dyan, yung India plane, di ba? Nag-crash po at ang sabi po doon, kulang-kulang 300 ang namatay. Grabe. Ang dami. Could you imagine, kulang na kulang pa tayo.
tingnan mo yung nasa paligid mo, halos kalahati pa lang to, patay lahat. Amen po ba doon? No? Napanood niyo po ba yung balita na yan? No? Talagang nakakapanglumo. No? Sobra na po talaga, as in talaga pong nakakabahala na po ang nangyari. Hindi lamang po sa atin, pati na rin po sa ibang bansa. At ngayon, meron pang gera sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Megit 100 na po ang namamatay. At marami po doon ay mga bata. At 300 na po ang nasabi doon ay injured. Ganon katindi po ang mga nangyayari po ngayon sa paligid, sa mundo po natin. No, napansin niyo po ba? Yung pangyayari na, kung obserbahan mo, ang mga binabawian ngayon ng buhay, hindi lang mga matatanda, may sakit at mahihina. Sipin mo yon. Ang mga namamatay ngayon, mga bata, malalakas. Diba? Maraming po pwede palang mangyari na hindi nating inaasahan. Nung nakarang araw nga, nag-uusap kami ni Pastora papunta po rito sa church. Pinagkukwentuhan nga po namin yung nangyari po sa India, yung nag-crash po yung airplane po doon. Na pagtanto namin na kapag ka nasa loob ka na pala ng eroplano, no, wala na palang pinagkaiba yung mga pasahero nasa economy at first class. Diba? Kasi kahit mayaman ka dyan, kahit ano estado ng buhay mo, kapag bumagsak yan, talagang wala nang matitira. Ubus na talaga po ang lahat. Tama po ba doon? No? Tapos na po ang lahat. Kaya napakahirap. Yung mga tao ngayon, natatakot na po sumakay sa eroplano. Sino po dito natatakot ka sumakay ng eroplano? Sino po dito hindi pa nakakasakay ng eroplano? Huwag kang matakot sa plane crash. Di ba? Pastor, hindi mangyayari sa akin yan. Sidecar lang sinasakyan ko eh. Nakakatakot kapag nag-crash pa yung sidecar. No? Ano po ibig ko sabihin? What's the point? Ang point ko po rito, why am I sharing this? Kasi po, sobrang na talagang nakakabahala ang mga nangyari po sa paligid natin na anytime, pwede na po tayong umuwi sa Panginoon. At totoo po yung sinasabi po sa Bible. Totoong-totoo yung sinasabi sa Bible. In the book of James chapter 4, it says there that you don't know what will happen tomorrow. Siguro po kung ang mga namamatay, mga may sakit, mga matatanda na, inaasahan na natin na talagang malapit na talaga sila sa hukay. Pero ngayon, ang mga namamatay, mga bata, malalakas. At binigyan din ito sa Biblia na kahit isa sa atin na nandito, walang nakakaalam kung ano ang pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Ang sabi diyan, you don't even know what will happen tomorrow. What is your life? Ano ba ang buhay? Sabi diyan, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Pagka pinaliwanag mo pala ang buhay, ang ibig sabihin lang, what is your life? It's like a smoke. It's like a mist. Vapor. Come on, nandiyan mo ba tayo? Ang buhay mo ay katulad lamang ng usok, ng hamog, ng fog. Ganun lang ang buhay ng tao. Nandyan ngayon, mamaya, wala na. Kaya binanggit din po sa Proverbs chapter 27 verse 1, tingnan niyo po ito, sabi po dito, never brag about the plans you have for tomorrow. For you don't know, for you don't have a clue what tomorrow may bring to you. Grabe, no? Tomorrow, for you don't have a clue what tomorrow may bring to you. Sa madaling salita, walang may control sa atin kung ano ang pwedeng maganap sa araw ng bukas. At yan po yung pag-uusapan po natin. Our title for today is what?
tomorrow is not promised. Tomorrow is not promised. Tomorrow is not guaranteed to anyone. We don't know what will happen tomorrow. We cannot predict how much time we have left on earth. Our time here is what? Uncertain. Tama po ba doon? And can change at any moment. Kaya binanggit po kanina sa passage na never brag about the plans you have for tomorrow. Hindi mo po pwedeng sabihin na marami ka pang gustong gawin sa araw ng bukas, may mga itinerary ka na sa mga plano mo, sa pupuntahan mo, sa mga meetings mo. Hindi mo po pwedeng sabihin na bukas buhay ka pa eh. Hindi ka makakasigurado na yung plano mo ngayon ay mangyayari sa araw ng bukas. Tama po ba doon? Naalala niyo po yung istorya ng lalaking mayaman in Luke chapter 12? Nagplano siya ng masaganang buhay. Tama po ba doon? No? Ang dami niyang gustong gawin. Naakala niya, no, magtatagal pa siya at marami pa siyang magagawa. Pero ang hindi alam ng lalaking mayaman na yun, na noong gabing ring yon ay kukunin na rin ang kanyang buhay. Ang dami niyang gustong gawin. Tama? Magpapagiba pa siya ng mga burns niya. Tama po doon? Para marami pa po siyang mapaglagyan, pero hindi na po nangyari. Kasi nung gabing iyon, doon na po natapos ang lahat. Siguro inisip niya, okay naman ang vital sign niya. Tama ba doon? Wala naman siyang iniinda. Kaya lang nung gabing yon, doon na natapos po ang lahat. Ano ibig sabihin? Pwede tayo magplano sa araw ng bukas, pero palagi natin tatandaan, wala tayong kontrol kung ano mangyayari po sa araw ng bukas. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? No? Kahit gaano ka kagaling magplano, pwedeng magbago ang kalagayan mo sa isang iglap. Pwede. Tama po ba doon? Hindi ibig sabihin na okay ka ngayon, ay okay ka pa rin bukas. Walang makakapagsabi. Walang makakapagsabi. Pwede yung katabi mo, masaya siya ngayon, pero hindi mo alam, baka hindi na kayo magkita next week. You don't know what will happen tomorrow. Kaya sabihin mo sa kanya, ngayon pa lang, mamimiss kita. Kasi hindi natin alam ang po pwedeng mangyari. Amin po ba doon? Life is a full of uncertainties and your situation can change at any time. Ang kalagayan mo, ang sitwasyon mo, anumang oras ay pwedeng mag-iba o magbago. Kaya totoo yung sinasabi sa Bible na ang buhay, life is unpredictable, life is too short. It's uncertain. Amin po ba doon? No? And you don't know what will happen tomorrow. In Psalms chapter 90 verse 10, makikita natin dito kung paano nag-reflect si Moses, no? Kung gaano kahalaga ang buhay at kung gaano to kabilis. Sinabi po dyan in Psalms chapter 90 verse 10, 70 years are given to us. Sino po dito nasa 60 na, senior na? Okay, sabi po 70 years are given to us. Some even live to 80. So kung malakas-lakas ka pa, pwede kang mabuhay ng 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Grabe. Pag binasa mong Bible, dati nabubuhay sila ng 100 taon. No? Sino po pinakamatanda? Ilang taon po si Matusalem? 969. Sino sumunod? Si Jopper na. Noah. Si Noah. Come on. 950 si Noah eh. Dati nabubuhay ang tao ng ganon. Napakahaba. Pero ngayon, sabi dyan, kung mabuhay ka ng 70,
okay yun. Pero kapag umabot ka pa ng 18, bless ka na nun. Tama? Kung i-compare mo sa mga taong nabuhay noon, sadyang napakaikli na lang. At napakabilis. Sumunod po kay Noah. Si Enrile na raw. Si Enrile na. Diba? Ano ibig sabihin? No? Napakaikli po ng buhay. Sa paglipas po ng mga araw, buwan at taon, ang dami na pong mga nangyari at nagbago. Life is like a mist. No? It's like a smoke. Parang hamog sa umaga. Nakikita mo, pagising mo, pero kapag tinamaan na yan ng araw, wala na yan. Tama po ba doon? No, ganito ang buhay, isang iglap lang. Kailan lang nag-aaral ka pa? Tama? No, sobrang pressured ka sa sa mga thesis mo, sa mga projects mo, tama? Pero ngayon, tingnan mo sarili mo, nagtatrabaho ka na. Diba? Yung iba sa inyo, may pamilya na, may anak na. Kailan lang nag-aaral ka pa eh? Tama po ba doon? No? Yung iba po sa inyo, kailan lang, ang haba pa ng buhok mo, batang-bata ka pa noon. Diba? Nag-gel ka pa, nagpapamada ka pa. Ngayon, wala na. No? Kiwi na yung ginagamit, pampakintab na. Samantalong nung kailan lang ang haba-haba pa ng buhok. Tama po ba doon? Andiyan po ba tayo? No? Kailan lang ang linaw pa ng mata mo, ang lakas-lakas mo pa, pero ngayon halos hindi ka na makakita, ang taas ng grado ng salamin mo, puti na rin ang buhok mo, senior citizen ka na, kumbaga malapit na kayong magkita talaga ni Jesus, ni Papa Jesus, no? Kasi tumatanda na eh. Amin po ba doon? Sadyang napakaikli lamang po ng buhay ng tao. Ang buhay ng tao para lang siyang kandila. Napakaalab, nagniningas, nagliliwanag. Pero maya-maya makikita mo, tunaw na, wala na. Ganon ang buhay ng tao. At sinabi pa dyan, maikli na nga lang, puno pa raw ng kapigatian, puno pa ng pasakit at mga hamon sa buhay. Totoo naman, kahit tumanda ka, hindi naman nawawala ang problema eh. Di ba? Kung saan na ba, kapag senior citizen ka na free ka na sa mga mga pagsubok. Hindi. Hanggat nabubuhay ka, may pagdadaanan ka eh. May mga hamon sa buhay eh. Hanggat nabubuhay ka, nakakaranas ka ng kalungkutan. Tama po ba doon? May kapigatian. Kasama po yan sa buhay. Lalo na kapag matanda ka na, dami mo na rin mga iniinda, nararamdaman, di ba? Nalileft behind ka na, hindi ka na napapansin. Ganun yung nangyayari kapag tumatanda ka na. No? Kaya hindi exempted ang matatanda sa mga hamon sa buhay. Amen po ba doon? No? And then sabi diyan, after all, we fly away. Ibig sabihin, wala talagang forever dito sa lupa. Wala talagang forever dito. Darating talaga ang panahon na iiwan natin ang lahat. Darating talaga yung araw na lilisan ka. Maghihiwalay na kayo ng pamilya mo. Iiwanan mo na yung mga ari-arian mo. No? At babalik ka na sa lumikha sa iyo kung nakakilala ka sa Panginoon. Amin po ba doon? No? Iiwan mo ng trabaho mo. Kaya napakaikli lang po ng buhay. Sa mga nangyayari po ngayon, tandaan po natin to. You don't know what will happen tomorrow. And your life is like a smoke. Kaya po yung panalangin po ni Moses, sa sumunod na verses po, ang ganda, hindi lang siya prayer. It is a wake-up call. Na ang sabi po dito ni Moses in Psalms 90 verse 12, teach us how short our lives are so that we can become wise. Sabi niya, panalangin niya po ito sa Diyos. Sabi, teach us how short our lives are so that we can become wise. Sa ibang translation, sa New King James Version nakalagay, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan mo kami, O Diyos, na ma-realize kung gaano kaikli ang buhay para matuto kaming mabuhay ng may karunungan. Ng may katalinuhan. No, hindi lang to basta prayer ni Moses. Ito'y mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin na narito ngayon.
Na yes, nakikinig ka ngayon, pero paglabas mo dyan, hindi mo na kontrolado. Wala ka nang alam kung anong po pwedeng mangyari. Po pwede na itong huli na yung mensahe na maririnig mo. We don't know. We don't know. Are we getting this? No? Kaya sabi niya, no, turuan mo kami na ma-realize, O Diyos, ang buhay namin sadyang maikli lang. Nang sa gayon, magamit po namin ito ng may karunungan, ng may katalinuhan. Bilang isang tao kasi, no, feeling natin marami tayong oras pa. Feeling mo mahaba pa ang wakas. Kaya marami ka pang gustong gawin, marami ka pang gustong mapangyari. Kasi nakikita mo yung kondisyon ng katawan mo, kayang-kaya pa. Tama? Pero tandaan mo ang kamatayan pwedeng dumating kanino. Hindi ako nananakot sa inyo. Dinadala ko lang kayo sa realidad. Tama ba doon? No? Kahit kanino pwedeng dumating ang kamatayan. Mabilis lang yan. Mabilis lang po yan. Andiyan ba tayo? No? Kaya sabi ni Lord Moses po dito, turuan mo po kami. Kasi nakita ni Moses nung panahon na siya nasa ilang, nakita niyang mga tao kung gaano kaikli lang talaga na buhay. No? Napakaikli lang po. Kaya sabi po ni Moses, turuan mo kami. Limitado lang ang buhay namin, hayaan mo na magamit namin to ng may katalinuhan. Yung word na number dyan, tinignan ko, hindi lang basta pagbilang po ng araw yan, kundi yan po ay paglalagay po ng value o halaga sa bawat araw. Ibig sabihin, no, napaka-importante na ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos ay may halaga. May kalidad. Tama? Andiyan ba tayo? Hindi yung parang lumipas lang dahil tumambay ka, natulog ka, nanood ka, kundi paglalagay daw ng value sa bawat araw. Sino po dito may value ang bawat araw mo? No, sa bawat araw nakikita mo, napaka-productive mo, marami kang nagagawa para sa Panginoon, para sa pamilya. Come on, nandiyan ba tayo? No? Yun daw yung number dyan. Hindi lang paglalagay ng edad. Kaya pag nagsiselebrate po tayo ng kaarawan, totoo yun. No? Nadaragdagan yung edad natin, pero yung taon ng pamamalagi natin sa mundo, nababawasan. Nagsiselebrate tayo kasi binigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay. Pero ang katotohanan, habang nadadagdagan ng edad mo, mas nalalapit na tayo sa wakas. Amen po ba doon? Tanungin mo yung katabi mo, okay ka pa ba? Akala ko Father's Day ngayon. Ba't puro kamatayan, Pastor? Father's Day No? Kaya sabi diyan, huwag mong sayangin ng oras sa walang kabuluhan, no, na bagay. Maging intentional ka sa mga ginagawa mo. Life is too short. Life is too short and you don't know what will happen tomorrow. Kaya ang paalala po sa atin ni Apostle Paul in Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, sinabi niya po rito, be careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Making the most of every opportunity because the days are evil. Grabe to. Sabi niya, no, ni Apostle Paul, in-encourage niya rito yung mga mananampalataya sa Efeso, ang mga Kristiyano po doon na maging maingat daw sa paraan ng kanilang pamumuhay. Be very careful. Ibig sabihin, huwag kang mamuhay ng basta-basta. Tama ba? No. Sabi, not as unwise, but as wise. Hindi daw dapat magpadala tayo sa mga takbo ng mundo. Bakit? Kasi kapag nadala ka dyan, sigurado ilalayo ka niya sa Panginoon. Ilalayo ka niya sa Panginoon. Kaya sabi, bakit kailangan bawat direksyon natin, no, ipagkatiwala natin sa Diyos? Bakit? Kasi sabi niya dyan, because the days are evil. Ang panahon po ngayon, sadyang napakagulo na. Sadyang napakasama na po. No, ang dami na pong mga distractions, no? Andyan yung mga aksidente. Grabe po yan, napaka-brutal na po niya. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, madali po tayong madadala ng mundo. So,
Basically, sabi ni Paul, huwag kang mamuhay ng automatic lang. Kailangan maging intentional ka. Sabihin nga natin intentional, no? Ibig sabihin, gamitin ang bawat araw para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama po ba doon? No? Living wisely means pinapahalagahan mo ang oras. Gaano kahalaga ang oras na meron ka ngayon? Paano mo ito pinapahalagaan? Pinag-iisipan mo ang mga desisyon. Bawat desisyon, pinag-iisipan mo. Hindi ka bara-bara. Pinag-iisipan, ina-align mo ang buhay mo sa purpose ni Lord. Yung bang, alam mo na bawat araw, nagagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Sa pag-ising pa lang paano mo maginagamit ang oras mo sa umaga? Sino po dito kapag gumising ka sa umaga, ang una mong ginagawa, nagpapasalamat ka sa Diyos? No? Magandang paggamit po yan ng oras. No? Yung pagkilala po sa kabutihan ng Panginoon. Ano pa? No? Yung bang kapag may na-enkwentro kang mga tao, hindi ka lang basta nakikipagkwentuhan, hindi ka lang basta nakikipagtsikan, kundi nag-i-encourage ka sa mga nakikilala mo, sa mga nakakatagpo mo sa bawat araw, intentionally, no? Ini-encourage mo. Nag-i-speak ka ng life sa kanila, nag-i-speak ka ng blessing sa kanila, nag-i-speak ka ng healing sa kanila, nag-i-encourage ka, nagmo-motivate ka. Intentional po yun. Amin po ba doon, no? Kapag ginagamit mo yung phone mo, paano mo ginagamit ang cellphone mo? No? Sa mobile games lang ba yan? O ginagamit mo rin yan para Para mag-share ng gospel, para mag-post ng mga maka-Diyos kung saan makakaabot ka na maraming buhay na hindi mo alam na doon sa post mo na yung may mga tao pala na kailangan pala yung salita na niya. And guess what? Yung nag-post ka, na-encourage siya. Amin po ba? Nabuhayan po siya ng pag-asa. So, bawat oras, kapatid, ay investment. Bawat oras po ay investment. Ang tanong, saan mo ini-invest ang oras mo? Dito lang ba sa mundo o sa pangwalang hanggang kaharian ng Diyos? Saan mo ini-invest ang oras mo? Amin po ba doon? Kasi po, hindi mahalaga kung gaano kahaba ang buhay mo, kundi kung paano mo ginamit po ito. Sabi nga sa quotation na nabasa ko, it is not length of life, but the depth of life. No? Hindi pahabaan ng buhay No? Kundi yung big sabihin, yung kalidad. Ano yung kalidad ng buhay mo? Nung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na lumakad sa mundong ito, paano mo ginamit yung bawat araw na ibinibigay niya sa'yo? Ginamit mo lang ba to para sa sarili mo o ginamit mo to para sa kaluwalhatian ng Panginoon? Kasi po, bawat minuto, bawat hakbang po natin, bawat pagpili po natin, investment po yan kung saan mo talaga inilalagay ang buhay mo. Kaya nga sabi nga, time is not gold, time is life. Ang oras, hindi lang ito ginto. Ang oras ay buhay. Kung saan mo inilalagay ang oras mo, doon mo rin ibinibigay ang buhay mo. Amen po ba doon? No, kaya po ano po sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Dito po, tinuturo sa atin ng Panginoon na na unahin natin, na hanapin ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Sa madaling salita, unahin mo muna si Lord kaysa anumang bagay. Dahil ang pangako niya sa mga taong inuuna siya, ang pangako ng Diyos, siya ang aabot sa mga pangangailangan. Ibig sabihin, ang business mo, alin po yon? Yung i-desire mo si God, gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga kapatid, pag tinanong ka sa mga oras na to, nagagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Kasi pagdating sa langit, kapag kaharap na natin ng Panginoon, hindi siya magtatanong kung ano ang posisyon mo sa lupa, kung gaano ka kayaman, kung ano ang mga lugar na napuntahan mo. Ang tatanong niya sa iyo, paano mo ginamit ang buhay na ipinagkatiwala niya sa iyo?
ano ang naging prioridad mo nung ikaw ay nabubuhay. Kaya sabi niya, seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, yung kalooban muna ng Diyos ang unahin kaysa sa anumang mga bagay. And all these things will be given to you. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Bakit sinabi to ng Panginoon? Kasi po ngayon, sa panahon natin, ang mga pinupurso na ng tao ngayon, ang wealth, di ba? Ang power, tama ba? Ang prestige. Come on, nandiyan ba tayo? No, yung popularity, yung paramihan ng mga likes sa Facebook, talagang gusto maging popular. Pero kumusta ang kaharian ng Diyos? Sa maikling buhay na binigay sa'yo ng Panginoon, ano ang prioridad mo? Sino o ano ang pinupurso mo? Kayamanan ba? Kapangyarihan ba? No? Future ba? Ano pong sabi sa Colossians chapter 3 verse 2? Set your minds on things above, not on earthly things. Dapat daw yung mind natin, nakasentro daw po ito sa langit, sa mga bagay na makalangit. Tama? Hindi sa makalupa. Isipin mo, ano ba yung mga bagay na makalangit na mahalaga sa Panginoon? Ano sa tingin ninyo? Pag-ibig? Katapatan? Tama. Paglilingkod? Napakahalaga po niya sa harap po ng Diyos. Sabi niya, set your mind on things above. Kapag iniisip natin, kapatid, ang mga bagay na panlangit, ang Panginoon po, nakikita po natin, may ginagawa po siya sa atin dito sa lupa. Amen po ba doon? Ang pinaka nakakalungkot po na makita po sa mga Kristiyano ay yung nagawa mo yung gusto mo, pero hindi mo nagawa yung gusto ni Lord. Ano ba tayo? Yung nangyari yung plano mo, pero tinalikuran mo yung calling o yung panawagan ng Panginoon sa'yo. Kasi po, kung meron man po, i-distract ang kaaway sa atin, kung meron man po kukunin ang kaaway po sa atin, yun yung eternity sa puso mo. Sasabihin sa'yo ng kaaway, malayo pa, gawin mo yung mga bagay na gusto mo, hindi ka pa mamamatay, malayo pa ang katapusan, pero anytime, sabi kanina, we don't know what will happen tomorrow. Saan nakatuon ang isipan natin? Ano ang pinupurso ng puso natin? Ang mga bagay na pinagagawa ba ng Diyos? O yung mga bagay na gusto lang natin gawin? Ano po sabi sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21? Do not store up for yourselves treasures on earth, but store up treasures in heaven. Now, kung mag-iimpok ka raw ng kayamanan, hindi raw sa lupa, kundi sa langit. Minsan ba, nagawa mo na rin bang umupo at pinag-isipan mo tong verse na to? Na pag upo mo, marami akong gustong maging yaman sa lupa, pero kumusta yung yaman na meron ka pagdating sa langit? Hindi ba tayo? No? Kumusta? Hindi ba natin alam na ang buhay natin dito ay strangers lang, sabi sa Bible? Naglalakbay lang po tayo sa mundong ito na mabilis. Mabilis ka lang dadaan sa mundong ito. At sabi nga, we fly away after all. We fly away after all. Kaya sa maikling buhay na meron ka, kumusta ang kalooban ng Panginoon sa iyo? Kumusta ang panawagan ng Diyos sa iyo? Oo, nakikinig tayo ngayon. Tama ba? Kumaaway tayo kanina. Pero, kung, wag naman sana, kung uuwi ka na mamaya at magwawakas na ang buhay mo, sa tingin mo, masasabi mong
nagawa mo yung pinagagawa ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Paul na, I fought the good fight of faith. I finished my race. I kept my faith. Tingin mo, kung uuwi ka na mamaya, pagtulog mo, tingin mo tapos ka na sa pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Habang meron pang pagkakataon, pag-isipan natin itong bagay na to. Pag-isipan natin. Habang may panahon pa para maglingkod, bigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Kasi hindi guaranteed ang tomorrow. At least, kung mamamatay ka ngayon, sa araw na to, nagawa mo ang lahat. Sabi nga ni Miles Monroe, when you die empty. When you die empty. Yung bang kapag kinuha ni Lord ang buhay mo, naibigay mo ng lahat. Na in-all out mo ng lahat. At handa ka na ma-meet ang Diyos. Amen? Handa ka na umuwi kasi bakit? Temporary lang to eh. Yung mundo natin temporary lang. Kapag ka ikaw, diba, sino dito mga OFWs, kapag galing ka sa ibang bansa, hindi ka naman nag-i-invest doon ng mga mamahaling gamit eh, mamahaling bagay. Bakit? Kasi alam mo na uuwi ka rin sa sarili mong bansa. Tama? No, ibig sabihin para sa iyo, kung ano man meron doon, temporary lang yon. Ang importante sa iyo, yung uuwian mo. Ganon din po tayo eh. No? Isang araw, uuwi rin po tayo sa kaharian ng Diyos, sa buhay na walang hanggan. Ang tanong po sa atin, no, ano yung investment natin ngayon? Paano tayo naaapektuhan ng eternity, ng buhay na walang hanggan? At paano rin tayo naapektuhan na ang buhay sa lupa ay sadyang maiksi lamang? Sadyang napakiksi lamang. Alam niyo po, sa araw pong ito, sabi ko, Lord, bakit kaya sa mga nangyari sa paligid namin, ito yung gusto mong ibigay na mensahe para wala na tayong may dahilan. Narinig mo na ang salita ng Diyos. Wala ka na madadahilan. Na sinabi niya, maikli lang ang buhay mo, hindi mo alam kung ano po pwede mangyari mamaya at sa araw ng bukas. At tinuturo sa atin ng Biblia, gamitin mo na ang buhay mo, ang bawat araw mo, nang may karunungan, nang may kabuluhan. Ang pinaka nakakalungkot po sa kaganapan ngayon ay ang makita mong mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos pero kung mamuhay parang walang Diyos na babalik. Ang ganda po ng topic ni Kuya Dreb last week about sa glorious hope. Tinatanim na po sa atin ng Diyos yung eternity. Hey, hindi talaga itong original mong tirahan. Walang forever dito. Mabilis ka lang dadaan. Kaya tinatanong ka ng Panginoon, paano mo ginagamit ang buhay mo? Ano ang meron sa bawat minuto, oras, at araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos? Dahil maikli lang yan, pahalagahan mo ang relasyon. Tama? Yung relasyon mo sa Diyos, ilaban mo yan. Ilaban mo yung relasyon mo sa Diyos. Huwag mong ipagpapalit ang Panginoon sa trabaho, sa negosyo, at sa pansamantalang mga bagay. Ilaban mo ang relasyon mo sa Diyos. Ilaban mo rin yung relasyon mo sa pamilya mo, sa mga tao sa paligid mo. Amin po ba doon? Kasi minsan, inisip natin, nandiyan palagi sila. Tama? Tama? No? Pero, sino mag-aakala na yung kasama mo ngayon po pwedeng wala na bukas? At least,
kung magkahiwalay man tayo sa isa't isa, naipakita mo, naipadama mo yung pagmamahal. Tama? No? Ilaban mo yung relasyon mo sa Diyos, ilaban mo yung relasyon mo sa pamilya mo. Ilaban mo yung relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Ilaban mo. Kasi mamaya, kahit anong oras pwedeng may mangyari. Kaya, ano po sabi sa Psalm chapter 14 verse 1? Ito po yung binanggit ko kanina. Only fools says in their hearts, there is no God. There is no God. Walang Diyos. Paano nasasabi natin na walang Diyos? Kapag inaakala natin na ang lahat na nangyayari sa buhay natin ay dahil sa kagagawan lang natin. Pero paano nagsasabi na wala rin Diyos sa mga Kristiyano kapag namumuhay tayo na parang walang Diyos na babalik? Kaya sa umagang ito, bago po ako matapos po sa inyo, sa maikling mensahe, isang paalala po, isang wake-up call po sa atin. Anytime, pwedeng mawala ang buhay natin. At anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Tomorrow is not promised. So live well. Live well. Huwag kang mamamatay na merong sama ng loob. Huwag kang mamamatay na nasa malayo kang kalagayan sa Panginoon. Huwag kang mamamatay na hindi mo na paglingkuran ang Panginoon. Sa sobrang busy ng mga tao ngayon, wala na silang oras para sa Diyos. Kaya meron ako nakita sa internet na isang pamilya kasama po sa mga namatay. I don't know kung yun ay reliable source po. No? Sa tagal-tagal pinangarap nila na mapunta po sa London, ano po nangyari? Sa di inaasahan, yung magandang plano, hindi natupad at hindi sila nakarating sa destinasyon. Sino mag-aakala na ang buhay ng tao ay sadyang maikli lamang na nandyan ngayon, pero mamaya, pwedeng wala na. Kaya ang panalangin ko po sa bawat isa, alalahanin ng Panginoon na habang may oras pa. Ibigay mo na ang buhay mo sa Panginoon habang may oras pa. Seryosohin mo na ang Diyos habang may oras pa. Mahalin mo na ang pamilya mo habang may panahon pa. Amen. Pwede ba tayong lahat ito may magpasalamat sa Panginoon? Hallelujah. Huwag nawa masayang ang bawat araw na ipinibigay sa atin ng Panginoon. Kundi maging makabuluhan ang bawat araw, buwan at taon na dumarating sa atin. Ito na yung panahon, kapatid. Na seryosohin mo si Lord. Totohanin mo yung relasyon mo sa Kanya. Kung maglilingkod ka, maglingkod ka na. Kung gusto mong ibigay ang buhay mo sa Panginoon, ibigay mo na. Because tomorrow is not guaranteed to anyone. Walang nakakaalam. Walang may control. Life is unpredictable, uncertain, fragile. Life is too short
Life is too short. Hindi mo kailangan ng bombastic na mensahe, kapatid. Ang kailangan mo, yung masagot yung tanong na, ano ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Na dahil narinig mo may kasilang yan, paano mo ginagamit ang buhay mo? Saan mo ini-invest ang oras mo? Saan nakatuon ang mata mo? Nasaan ang kayamanan mo? You don't know what will happen tomorrow. Your life is like a smoke. Kahit nasa ibabaw ka ngayon, kahit masagana ka ngayon, tomorrow hindi mo magagaranti na okay ka pa rin. Pwede sa isang iglap, sa isang pagbabago, sa isang sakit, mag-iba ang lahat. Mag-iba ang lahat. Kaya sa araw na to, maging prayer natin yung prayer din ni Moses. Nang sabi niya, Panginoon, turuan mo po kaming ma-realize na ang buhay namin ay maiksi lamang upang magamit namin ito ng may karunungan, ng may katalinuhan. Merong bigat sa kalooban mo, huwag mong hayaan na lumabas ka sa lugar na to na hindi mo nasusukong lahat-lahat sa Panginoon. Bitawan mo lahat. At hayaan mong punuin ka ng Diyos ng pag-ibig niya. Pag umapawing ka ng Diyos ng kanyang presensya, masyadong maikli ang buhay para magkimkim ng galit. Lalo't higit sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo. Baka yung tao na kinaiinisan mo ngayon, bukas, iniiyakan mo na rin. Maraming pangyayari na ang relasyon ay hindi na-enjoy dahil sa offense, bitterness, inggit. Kaya ngayong umaga, pagkatiwala mong lahat sa Diyos, kung nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, hayaan mong punuin ka ng Diyos ng kagalakan, ng kapayapaan, na ang buhay mo, na kahit maiksi lamang, ay may kabuluhan. Kung maglilingkod ka, hindi bukas, ngayon mo i-all out. Hindi tayo po pwedeng magmalaki na hawak mo ang araw ng bukas. Hindi natin po pwedeng sabihin, bata pa naman ako, marami pa namang araw, mahaba pang panahon. Walang sino man, kapatid, na makakapagsabi nan sa harap ng Diyos. Baka yung paglilingkod mo ngayon, o pwedeng yan na rin ang huling paglilingkod mo. Panginoon, turuan mo po kaming mamuhay sa kalooban mo. Turuan mo po kaming unahin ang kagustuhan mo na mangyari po ang iyong dakilang layunin at plano po sa buhay ng bawat isa. Mamulat kami sa katotohanan na hindi po kami orihinal na nakatira sa lupang ito. Kami po'y mga dayuhan, manlalakbay, mabilis na dadaan, pero uuwi sa iyong kalangitan, sa iyong kaharian. Kaya Lord, kung nabibisi man kami sa pagbibuild ng empire namin dito sa lupa, patawarin niyo po kami. Kung nanineglect namin ang pagbibuild ng kingdom mo,
At kung nagiging makasarili po kami, O Diyos, at nakakalimutan ka po namin madalas, patawarin niyo po kami. At kung hindi po namin nagagawa yung kalooban mo at ang kagustuhan lang namin na nangyayari, patawarin niyo po kami. Sa umaga pong ito, tulungan niyo po kami na maiayon ng aming isipan, na maiayon ng aming puso sa iyong kagustuhan. Sinusuko po namin ang lahat-lahat sa iyo. Sinusuko po namin lahat ng bigat. Sinusuko po namin, O Diyos, lahat ng aming alalahanin. Kapatid, maikli lang ang buhay. Huwag mo lang gugulin sa problema. Huwag mo lang gugulin sa pagtatrabaho. Gamitin mo ang buhay na meron ka ngayon para paglingkuran ng Diyos at magdala ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. Lord, gamitin niyo po kami. Hanggat may hininga po kami. Hanggat may lakas po kami. Panginoon, kahabagan niyo po kami. Gamitin niyo po kami. Hanggat may pagkakataon pa. Hanggat kaya pa namin gumawa. Hanggat may oras pa na paglingkuran ka. Gisingin mo po ang aming damdamin. Bukawin mo po ito. At maging maalab uli para sa iyo. Para mahalin ka. Para mahalin din ang iba. Lord, sa oras po ito, dalangin ko po ang mga anak mo na dinala mo sa lugaring ito na nakapakinig ng iyong salita ay talagang magising sa katotohanan na wala ni isa man ang makakapagdahilan dahil ang mensahe mo ngayon hindi lang siya relevant, very timely, napapanahon. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Dinadakila ka po namin. Mahal na mahal ka po namin. Sa iyo po pinakamataas na pagdakila, pagluluwalhati. Sa pangalan mo, Jesus.